Last episode. Ang ibig bang sabihin nito, Juliana, ay hindi mo na itutuloy ang binabalak mong annulment? Ang tanong sa kanya ni Noah habang kumakain sila. 6:30 pa lamang ay dumating na ito. Masiglang masigla ito sa tingin niya. Saglit siyang tumigil sa pagsubo at tumingin dito. Gusto niya uling maranasang makapiling ito. Subalit may takot na nananahan sa kanyang puso. Sa loob ng maraming ulit na paglapit sa iyo ni Donna, ay hindi ka man lang ba nadala sa kanya? Ang lumabas sa bibig niya, kahit masakit ay mas gusto niyang maging honest ito. Nagpakawala ito ng buntong hininga at saka umiling. Lumunok siya. Nagsisinungaling ka, Noah. Nasaksihan ko mismong pagtataksil niyo sa akin. Bahagyang pumiyok ang boses ni Juliana. Kumunot ang noon nito. Kahit kailan ay hindi kita pinagtaksilan. Oo nga't maraming pagkakataong nahalikan ako ni Donna dahil hindi ko yun naiiwasan. Pero hindi ko yun gusto. Hindi ko nagustuhan. Naroon ako sa labas ng silid niya ng araw na yun. Hindi niya maituloy ang nais sabihin. Juliana, nagkakamali ka ng iniisip. Pero narinig ko. She was calling your name that time. Hindi mo ba naisip na baka umaarte lamang siya? Hindi ako ganon, Juliana. Ginagawa ko ang bagay na yun dahil sa pag-ibig. Hindi lang dahil sa personal na pangangailangan ko. Hindi siya nakapagsalita. Titig na titig siya rito. Wala siyang ibang nakikita sa mukha nito kundi katapatan. Binablackmail din ako ni Donna. Sasabihin niya raw yung totoo na hindi naman totoo na wala akong kakayahan na magkaanak. Sa oras na tumanggi ako sa gusto niyang mangyari. Nais niyang may mangyari sa amin. Pero lagi siyang bigo. Kahit natatakot akong kamuhian mo, mas pinili ko yung kaysa galawin siya. Pero hindi niya yun sinabi sa akin. Wika niya. Ang dahilan kaya ako nagalit sa'yo noon ay iyon. Akala ko iginalaw mo siya. Hindi ko yun matanggap, Noah. Hindi ko rin yun kayang gawin. Ikaw lang ang babaeng gusto kong angkinin, Juliana. Pinamulahan siya ng muka. Paano mo nagawa yun? I mean, hindi mo ko pinapakialaman. Nagtitimpi ako. Nagtitiis dahil ganoon palang wagas na pag-ibig. Iniibig mo talaga ako? Hindi niya yun mapaniwalaan. Paano nangyari yun? I was attracted to you simula pa noong nasa high school pa lamang tayo. When I came back from state ay nasabi ka kong makita kang muli. I saw you many times sa Polillo at dito sa loob ng Metro Manila. Lalo akong na-attract sa'yo. Hindi mo lang alam pero sinusubaybayan kita. At nalaman ko tungkol sa panawagan na yon. At sinabi mo yon kay Lola? Hindi ko alam kung kanino niya yon nalaman. Basta nang umuwi ako rito ay kinausap niya ako na magpanggap na walang kakayahan. I'm sorry, pero ang totoo ay lagi kami nagkikita ng lola mo. So hindi totoo na may nobya ka na lumisan na? Totoo yon, pero napakatagal na niyon. It happened when I was 21. In a way ay hindi kita niloloko. Dahil simula pa na yun ay hindi na ako nakipagrelasyon ulit. Kinagap nito ang palad niya. Sana ay kalimutan mo ng pangarap mong maging walang karanasan habang buhay, Juliana. Wala rin namang kabuluhan kung mananatili kang malinis. Kung tinitikis mo naman ang sarili mo, mas maganda magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Namula na naman siya. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo rin ako, nararamdaman ko. Paano nalaman ni Donna na nagpanggap ka? May pagdududang tanong niya. Narinig niya ang pag-uusap namin ng lola niyo ng gabing yon na pumunta ako sa inyo. Dahil kailangan ko ng kausap. Sinabi ko sa lola mo na nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. Lahat ng pag-uusap namin ay narinig ni Donna. Iyon na ang simulahan ng pangbablackmail niya sa akin. Pero hindi siya nagtagumpay. Nanahimik siya. Hindi na rin ito nagsalita. Maya-maya ay tinanong siya nito. Please be honest to me, Juliana. Mahal mo ko, hindi ba? Siguro, mahinang sagot niya. Napakasaya ko dahil kahit hindi mo sabihin ng totoo, hiramdam ko yun. Wika ni Noah. Hinawakan nito ang palad niya at dinala sa puso nito. Magsama na ulit tayo sa iisang bubong, Juliana. Mag-asawa naman tayo. At handa akong makasama ka habang buhay. Niligawan kita habang hindi ka pa nakapagdesisyon. Buong tapat na saad ni Noah. Ma'am, saan ko po ilalagay ito? Tanong kay Juliana ng sekretarya niya habang hawak ang isang basket ng mga rosas.
Halos napuno na ng bulaklak ang loob ng opisina niya dahil walang tigil sa pagpapadala niyon si Noah. Napangiti siya. Dadalhin ko na lang yan sa bahay. Pakilagay sa kotse ko. Iniabot niya rito ang susi ng kotse niya. Nang makalabas ito ay kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang shoulder bag at nag-text kay Noah. Nagpasalamat siya rito. Ilang sandali ay nag-reply ito. My pleasure. Want to see you. Can I visit you tonight? Matapos siya makipagpalitan ng text message sa asawa ay hinarap niya ang tumunog na telepono. Akala kasi niya itong tumawag. Hello? Mukhang asigla-sigla mo yata. Wika nang nasa kabilang linya. Walang iba kundi si Donna. Napabuntong hininga siya. Akala mo yata ay tuloy-tuloy ng kasiyahan mo. Well, nagkakamali ka. Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Hindi maaaring hindi ka dadanas ng sakit. Tigilan mo na ako, Donna. Ikaw ang may atraso sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Hindi ko nakuha ang gusto ko. Hindi ko pa rin yun matanggap. Kailangan makaganti ako sa'yo kahit sa anumang paraan. Nangihinang isinandal ni Juliana ang likod sa backrest. Nag-iisip, kailangang matapos na ang panggugulo ng kapatid sa kanya. Malamig na ang pagkaing inihanda ni Juliana ngunit hindi pa rin dumating si Noah. 10:00 pasado na sa wall clock. Nangusot ang mukha niya. Kanina pa siya nagte-text dito pero wala namang reply. Tumawag din siya sa opisina nito pero wala namang sumasagot. Tumawag din siya sa bahay nito ngunit ganoon din. Hindi siya mapakali. Kinontak niya ang cellphone nito ngunit out of coverage area iyon. Nang sumapit ang 11:00 ay pumasok na siya sa kanyang silid at natulog. Nagising siya kinabukasan na hindi magandang mood. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone ay lalong sumama ang mood niya dahil wala yung message na natanggap kahit isa. Pumasok siya sa opisina na mabigat ang muka. Nangalumbaba siya sa kanyang study table sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumawag sa opisina ni Noah. Malumanay ang boses ng nakasagot sa kanya. Si Noah, please. Aniya, hindi pa ho siya dumating. May I know who's I'm talking with? Si Sandra ho, his secretary. Kindly ask him to call me when he arrived. Biling niya. Ngunit sumapit na lang ang hapon ay walang Noah na tumawag. Hindi pa rin ito nag-reply. Masamang-masama na ang loob niya. Maraming ulit siyang tumindig at nagpalakad-lakad sa kanyang opisina, facing back and forth. Bago siya umuwi, tinawagan ulit niya ang asawa sa opisina pero hindi raw ito pumasok. Nang kontakin naman niya ito sa bahay ay walang sumagot sa tawag niya. Ang cellphone nito ay out of reach pa rin. Nag-alala na siya rito kaya pinuntahan niya ito sa bahay. Nasa ospital po siya, ma'am. Ang sabi ng maid na siyang nakapagbukas sa kanya ng gate. Aha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nag-aalala na tanong ni Juliana. Nabangga po ang kotse niya. Natutop niya ang dibdib. Kailan pa nangyari? Kahapon po ng hapon pagkagaling niya sa opisina. Tinanong niya ang ospital na kinaroroonan ng asawa. Noah? Natigilan si Juliana sapagkat hindi nag-iisa si Noah sa pribadong silid ng pagamutan. Kasama nito si Sandra. Inabutan pa niya sa aktong sinusubuan ng babae ang kanyang asawa na pati imbagang siya. Gustong-gusto niyang kumprontahin si Sandra kung bakit hindi ito nagsabi ng totoo sa kanya. Ngunit sa halip na gawin yun ay nanaig ang pride niya. Nanatili siya sa may pintuan na inis pa rin. Come in, Juliana. Wika ni Noah na noon lang yata siya napansin. Why you didn't tell me that you're here? Tanong niyang bakas ang hinanakit sa tinig. Nag-aalala ako sa'yo. I'm sorry, ayoko lang mag-worry ka kaya hindi ko na in-inform sa'yo. Hindi niya tinanggap ang katwiran nito. Magkahalong damdamin ang bumangon sa puso niya ng mga sandaling yon. Pag-aalala para rito at pagsiselos. Ako ang asawa mo. Mariing wika niya pa maya-maya. Dapat ay akong nag-aasikaso sa'yo. Habang sinasabi niya yun ay hindi siya makatingin dito. Sa tray ng pagkain nakatuon ang paningin niya. Nagsalita si Sandra sa napaka-inosenteng tono. Pasensya na po kayo, ma'am. Sumusunod lang ako sa instruction ni Sir Noah. Gusto niya po ay akong mag-asikaso sa kanya. Tiningnan niya ito. Inosenteng facial expression nito. Ngunit may nakita siyang kakaiba sa kislap ng mga mata nito. Her instinct told her na may itinatago ito. She disliked her very much. Lumabas ka muna sandali. Wika niya. May pag-uusapan lang kami ng asawa ko. Lalabas po ba ako, Sir Noah?
Animo ito isang masunuring tauhan sa gesture nito. Bahagyang nakayuko ngunit ang mga matay nakatuon kay Noah. Sige Sandra, thank you. Kumain ka muna sa kantin. Binigyan ito ni Noah ng pera. Buong 1,000 iyon. Tiningnan ni Juliana ang perang yon. Pati na ang paraan ng pagtanggap ni Sandra niyon at ang facial expression nito. Lalo siyang nakadama ng disgusto rito. Nang makalabas ito ay napabuntong hininga siyang sumandal sa dingding. Are you okay? Tanong sa kanya ni Noah. Hindi ko siya gusto, Noah. Diretsang wika niya. Pero bakit? Mabait naman siya at napaka-inosente. She's only 19, Juliana. At ulilang lubos na. I see something in her eyes. Wika niya. Mag-iingat ka sa kanya. Juliana, you're being unfair to her. Alam mo ba na ang assessment niya sa'yo ay napakaganda? Siyang nagbigay sa akin ng assurance na may damdamin ka sa akin. Napakabait mo raw sa tingin niya at honest. Alam din niyang matulungin ka. Ngunit hindi nagbagong facial expression niya. Masama pa rin ang timpla. Umiiling si Noah. Ano ang gusto mong gawin ko kay Sandra? Hindi siya nakasagot. Pero ang gusto niyang mangyari ay alisin ito sa trabaho ang babae. Hindi lang niya masabi dahil nag-aalanganin din siya. At saka nakadama rin siya ng guilt. Nagsiselos ka lang. Ani Noah na bahagyang napangiti. Nilapitan siya nito. Hindi mo dapat maramdaman yan dahil mahal na mahal kita. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ang noon nitong may ilang pasa. Ang ulo nito ay may benda at may galos ito sa magkabilang braso. Ang magkabila nitong kamay ay parehong nakabenda rin. May iba ka pa bang pinsala sa katawan? Malumanay niyang tanong. Kaunting bugbog pero okay na ako. Sa susunod na araw ay pwede na akong lumabas dito. Ano ba kasi ang nangyari? Sino ang nakabangga sa'yo? Kotse rin, pero hindi ko matandaan ang plate number. I mean, hindi ko nakita. Biglaan na nangyari. Mabilis ang takbo na yon. Nang nagsalpukan ng kotse namin ay nagdilim na sa akin ang lahat. Nang magkamalay ako'y narito na ako sa loob ng pagamutan. At si Sandra ang kaagad mong naisip. Mapait na wika ni Juliana. Dahil ayaw nga kitang bigyan ng alalahanin. Pero hindi mo ba alam na masigit akong nag-aalala? Hindi ko alam kung napano ka o kung nasan ka. Out of reach ang cellphone mo. Wala sa akin ang cellphone ko. Nawala. Sa susunod, Noah, ay ipaalam mo sa akin ang mga nangyayari sa'yo. I'm your wife. Dapat ko talagang malaman. Nagliwanag ang mukha ni Noah at ginagap ang palad niya. I'm so sorry, Juliana. Akala ko kasi para itong maiiyak. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kasiyahang nadarama ko. Ang saya-saya ko, Juliana. Magpagaling ka kaagad. Ang nasa isip niya ay samahan si Noah ng buong magdamag. Subalit tila may pumipigil sa kanya. Nang magbalik si Sandra ay nagpaalam na siyang umuwi. Ngunit nang makauwi siya ng bahay hindi naman siya mapakali. Naroon kay Noah ang isip niya. Pakiwari niya hindi na niya gugustuhin mabuhay kung wala ito. Oh my God, mahal ko na yata si Noah. Maagang nagising si Juliana upang dumalaw kay Noah sa pagamutan. Pagdating niya doon ay nasira ang mood niya. Sapagkat dinatnan niyang nakayuko si Sandra sa gilid ng kama ni Noah. Parang tulog ang mga ito at para sa kanya ay napaka-intimate ng ganoong tanawin. Nakatulugan ni Sandra ang pagbabantay sa kanyang asawa. Parang insulto yun sa kanya. Pero sino ba ang dapat niyang sisihin doon? Nagpakawala siya ng buntong hininga. Kumilos si Noah at nagdilat ng mga mata. Nakasalubong nito ang gusot niyang muka. Juliana, ikaw pala. Wika nito na nagliwanag ang muka. Hindi ko inaasahan na maisipan mo pang dumaan sa akin dito. I'm your wife, mariin niyang sabi. Hindi mo sinabi sa akin na hindi mo pala kaya nang walang nagbabantay sa'yo. E di sana'y pinapunta ko rito si Wilma para magbantay sa'yo ng buong magdamag. Tumingin siya kay Sandra. Bakit hindi mo pa pinauwi ang sekretarya mo? Parang nagulat ito. Marahan itong tinapik ang balikat ni Sandra. Kumilos naman ito at dumako sa mukha ni Noah ang kamay. Humaplos. Nanigas sa kinatatayuan si Juliana. Sandra, gising na. Ani Noah dito. Marahan itong inalis sa mukha nito ang kamay ni Sandra. Bakit dito ka natulog? Di ba pinauwi na kita? Opo, Sir Noah. Pero nagbago ang isip ko. Nang makauwi ako ng bahay ay nakonsensya ako dahil nag-iisa ka lang dito kaya bumalik ako. Inis ang idinulot niyon kay Juliana.
Salamat sa sobra mong pag-aalala sa akin, Sandra. Umuwi ka na at huwag ka na munang pumasok sa opisina para makapagpahinga ka. Papasok pa rin po ako, sir. Work is work. Ayokong magkaroon ng absent. Ako nang bahala doon. Malulugi ho ang negosyo. Time means money, hindi po ba? Humalukip-kip si Juliana. Naiinis siya sa mga naririnig mula kay Sandra. Mukhang nagpapa-impress ito ng husto sa asawa. That's my secretary, Juliana. Ani Noah sa kanya na tila proud na proud kay Sandra. Maswerte ang mapapangasawa nito. Hinawakan nito sa ulo ang babae. Sige na Sandra, umuwi ka na. Kung gusto mo talagang pumasok sa opisina ay after lunch na. Matulog ka muna sa bahay mo. Basta hindi po ako a-absent. Ani Sandra bago pumasok sa comfort room. Inulit nito ang sinabing yun bago umalis. Tahimik lang si Juliana nang sila na lamang dalawa ni Noah ang naroon. Pakiramdam niya ay napakarami niyang gustong sabihin dito. Subalit hindi naman niya alam kung ano ang mga yon. Napabuntong hininga na lamang siya. Batid niyang sarili niyang kanyang kalaban ng mga sandaling yon. Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan, Juliana. Wika sa kanya ni Angela nang dalawin niya ito. Nag-half day lang siya sa opisina para madalaw ito. Kailangan niyang may makausap at ito lang ang maaasahan niya. Naguguluhan kasi ako, pag-amin niya. Problemado raw kasi siyang tingnan at tila tuliro. Saan ka naguguluhan? Sinabi niya rito ang lahat ng mga nangyayari magmula nang ikasal sila ni Noah. I think I'm in love with him. Maganda kung ganun. Masayang wika nito. Pero may pumipigil sa akin na ipadama yun sa kanya. Yung Sandra na yun, na sekretary niya ay masyadong malapit sa kanya. Iniisip ko na hindi siya worth para talikuran ko ang pangarap kong maging malinis habang buhay. I think he's worthy. Kung pinoproblema mo ay ang kanyang sekretarya, madali lang solusyonan yan. Ilayo mo siya kay Noah. Sabihin mo sa kanyang tunay mong nararamdaman. Natatakot ako, baka kasi kapag alam na niya ay umiling siya. Basta hindi ko magawa. Juliana, ang tunay na nagmamahal ay yung ginagawa ang lahat. Ang mabuti pa ay puntahan natin ngayon si Noah sa ospital. Dumaan muna sila sa isang restaurant at bumili ng pagkain para kay Noah. Dumaan din sila sa isang fruit stand. Maraming prutas ang binili ni Juliana. Ngunit pagdating naman nila sa pagamutan ay na-disappoint siya dahil lumabas na pala ang asawa. Puntahan na lang natin sa bahay niya. Ani Angela, pumunta nga sila sa bahay ni Noah. Si Sandra ang nakapagbukas sa kanila ng gate. Kaya kung ano-ano nang tumatakbo sa isip ni Juliana. Bakit narito ka? Tanong niya, hindi nakapagpigil. Meron ho kasi akong pinapirmahan kay Sir Noah. Sagot nito sa napaka-inosenteng tono. Tuloy po kayo ma'am. Nauna itong maglakad sa kanila. Kinalabit siya ni Angela. Neneng-nene pa yan. Anito. Napaka-inosente pa nga eh. Looks can deceive us most of the time. Hindi ito nagkomento sa sinabi niya. Pagpasok nila sa sala ay naroon si Noah. Nakaupo sa harap ng lamisita at abala sa pagpirma ng mga papeles. Nang makita sila ay natuwa ito. Pupuntahan sana kita sa bahay mo mamaya, Juliana. Hindi ko alam na lalabas ka na pala ng ospital. Ani ang nakatingin kay Sandra. Nakatayo ito sa likuran ni Noah. Ang mga kamay ay nasa likod at magkasaliko. Inosenteng anyo nang sinilip ang mga papeles na pipirmahan ni Noah. Nahuli niya itong sumulyap sa kanya. May kakaibang kislap pa ang mga mata. Nang iabot dito ni Noah ang mga papeles ay napaka-inosente ng anyo nitong nagpasalamat. Ganoon din ang magpaalam sa kanya. Ngunit kahit ano pa yata ang gawin nito, hindi siya nito makumbinsi na inosente nga ito. Bakit biglaan ng paglabas mo ng ospital, Noah? Ulit na tanong dito ni Juliana. Hindi naman biglaan, talagang dapat na ako lumabas dahil okay na ang pakiramdam ko. Di ba sinabi ko sa iyo yun kaninang umaga nang dumaan ka sa ospital? Hindi siya kumibo. Marahil nga'y sinabi nito pero hindi pumasok sa isip niya dahil kung ano-ano ang kanyang pinoproblema. Siya nga pala Noah, itong asawa mo. Maagap niyang siniko ng palihim si Angela. May isang bahagi ng isip niyang naalarma. Marami kaming dalang prutas at may pagkain din. Sabi na lamang ni Angela. Kumain na muna tayo, hindi pa kami nag-lunch. Nagsalo silang tatlo sa pagkain. Nagkwentuhan sila ni Noah at Angela, samantalang si Juliana ay tahimik na tahimik. Pakiramdam niya ay nagbago ng lahat sa kanya.
Sa katunayan ay hinintay niyang magsabi uli si Noah na magsama sila sa iisang bubong. Ngunit hindi nito iyon inungkat, kaya naman umuwi siya sa bahay na masama ang loob. Nagtiim ang mga bagang ni Juliana matapos mabasa ang nakasulat sa card na nakasabit sa bulaklak na nasa kanyang study table. Pagpasok niya ng opisina ay naroon na yon. Tinawagan niya sa intercom ang kanyang sekretarya. "Sinong nag-deliver nito?" Tanong niyang walang kangiti-ngiti. "Ibinigay lang ho yan sa akin nung guard, ma'am. May nag-abot lang din ho sa kanya." Hindi ito. Hindi niya na ituloy ang nais sabihin dahil nagbagong isip niya. "Never mind, go back to work." Tila nagtataka ang sekretarya niya. Ganoon pa man ay tahimik itong lumabas. Dinampot niya ang auditibo at tumawag kay Noah. Si Sandra ang nakasagot. Si Noah. Saglit lang ay narinig na niya ang boses ng asawa. "Thanks for the flowers." "Flowers?" "Oo, nakatanggap ako ng bulaklak dito galing sa'yo daw." Saglit itong natahimik. Sinamantala niya yon. Ibinaba niyang auditibo ng walang paalam. Namumulang mukha niya nang muling mapatingin sa mga bulaklak. Para yun kay Sandra. Para kay Sandra talaga ang mga bulaklak na ito, Juliana. It's my way of saying thanks to her. My sincere appreciation. Dahil talaga namang napakabait niya. Besides ay wala pa raw nagbigay sa kanya ng bulaklak. Hindi siya nagsalita. Damhan niyang walang kakaibang ginawa nitong yon. Pero masakit pa ring isipin na sa kanya yun napunta gayong para yun sa ibang babae. Ipaliwanag mo kung bakit sa akin niya napunta. I don't know it happened. Malinaw naman ang sinabi ko sa flower shop na tinawagan ko kung para kaninong mga bulaklak na yan. Hindi na siya nagsalita. Gumagana ang utak niya. Nang may kumislap sa kanyang isip ay napatango siya. Tinapos na niyang pag-uusap nila ni Noah. "Ikaw?" Kitang-kita ni Juliana ang pagkatigagal ni Donna nang mapagbuksan siya nito ng pinto. Malaki ang awang ng pinto. Sapat upang makita niya ang bisita nitong nakaupo sa sala. "Milagrong naisipan mo akong dalawin." Anito. "Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Mananahimik ka na ba kapag napunta sa iyong kalahati ng kayamanang minana ko?" Ngumiti ito. "Ibibigay mo na?" "Bago kita sagutin ay papasukin mo muna ako." Nang umalis ito sa kanyang daraanan ay kaagad siyang pumasok sa loob at inilang hakbang lamang ang kinaroroonan ni Sandra. "Tama ang hinala ko na hindi ka inosente." Wika niya rito. Nagyuko ito ng ulo. "May utang na loob ako kay Ma'am Donna." Hinarap niya ang kanyang kapatid. "Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang bulabugin ang isip mo. Bigyan ka ng alalahanin sa anumang paraan. Bistado na kita. Mahal mo si Noah. Pero mawawala siya sa mundo mo kapag patuloy kang nagmamatigas." Hindi na siya nag-isip. "You win, Donna. I'll give you half of my inheritance. Pero oras na inubos mo'y wala ka nang maaasahan sa akin." "May hangganan ang lahat ng bagay." Wika nito. "Alam ko na masama akong tao. Pero nangangako ako na hindi ko na kayo guguluhin oras na makuha ko ng kalahati ng mana mo." Seryoso na saad ni Donna. "Sigurado ka ba sa desisyon mong yan, iha?" Tanong kay Juliana ng abuela niya nang dalawin niya ito sa pulilyo. Ipinaalam niya rito ang plano niyang pagbibigay ng kalahating mana niya kay Donna. "Kailangan kong gawin ito, Lola. Kung ang kapalit ay ang kapanatagan ng loob ko." "Yun lang ba ang dahilan?" Ginugulo niya si Noah. "Kami ng asawa ko." "You love him, di ba?" Hindi siya nakasagot. "Huwag ka nang mag-alala. Alam ko na napamahal na sa'yo si Noah. Sa katunayan ay nakahanda kang gawin ang lahat para sa pag-ibig na yon." "Lola, kilala kita, Juliana. Hindi ka magdedesisyon ng ganyan kung sarili mo lang ang iniisip mo. It is because of Noah. Nakatitiyak ako." Isang mahigpit na yakap ang ipinagkaloob niya rito bilang pagtanggap sa mga sinabi nito. "Noah, Juliana, I'm glad you come." Nag-resign na si Sandra kahapon. "Where have you been? Tinatawagan kita sa cellphone mo pero out of reach naman yon. Wala ka rin sa opisina at nang tumawag naman ako sa bahay mo'y walang sumasagot." "Pinagbakasyon ko ang maid ko dahil umuwi ako sa Pulilio. 1 week ako roon. Inasikaso ko ang mga papeles. I give half of my properties to Donna." Napanganga ito. Hindi siya tumingin dito. Kasabwat niya si Sandra. Ginugulo niya tayo. Natitiyak ko rin na siya ang nasa likod ng aksidenteng yon.
No, ang nangyari sa'yo ay hindi aksidente, Noah. Sinadya yun. Donna did it para bulabugin ang isip ko. Nasabi sa kanya ni Donna nang mapasakamay na nito ang pinakaasam na kayamanan. Mapapanatag na raw siya at ligtas na si Noah mula sa anumang kapahamakan. Maliwanag na ito ang nasa likod ng pagka-aksidente ni Noah. I want to be honest to myself now. Mahinang wika niya. I love you. Nakahanda na akong mawala sa akin ng lahat para sa pagsasama natin. Juliana. Wika nito. Nang tumingala siya sa mukha ng asawa ay nakita niyang may mga luhang sumungaw sa magkabilang gilid ng mga mata nito. You made me happy. Anitong ginagap ang kanyang palad. Simula nang magkita tayong muli ay nagkaroon ng kulay ang paligid ko. Kahit nangamba, nalulungkot at nasasaktan ako, ay naroon pa rin ang kasiyahan sa bahagi ng puso ko. Iyon ay dahil naging bahagi ako ng buhay mo. Niyakap siya nito at hinagkan sa noo. I love you very much, my love. Same here. Mahal na mahal din kita. Naglapat ang mga labi nila ng asawa. Pakiramdam ni Juliana ay iyon ang pinakamatamis na sandali sa kanyang buhay. Damang-dama niya na iyon na ang simula ng tunay na kaligayahan nila. Noon ko pa alam na hindi ako totoong Sebastian, Juliana. Sinabi sa akin ng lola nung i-blackmail ko siya. Kaya nangangako ako na hindi ko na kayo guguluhin kahit kailan. Sisikapin kong makapagsimula ng panibagong buhay sa tulong ng kayamanang ibinigay mo. Dahil kung wala ito, hindi ko alam kung paano mabuhay ng malinis. Kailangan kong kayamanang ito, Juliana. At patawarin mo sana ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. At maraming salamat. Lalong gumaan ang loob niya sa pagkakaalala sa dialogue na yun ni Donna. Dama niyang tuto pa rin itong mga sinabi. Nakita niya yun sa mga mata nito. I'm sorry, Noah. At hindi ko agad na-realize na mahal kita. Maybe it was because of fear. You don't have to ask sorry. Kung tutuusin ay akong may kasalanan sa'yo. Nagpanggap akong walang kakayahan. I'm glad you did it. Dahil kung hindi mo yun ginawa ay baka hindi nabuksan ang puso ko. Dapat mong pasalamatan si Angela. Dahil siya ang nasa likod ng lahat. Kasabwat din namin siya ng lola mo. Really? Naibulalas niya. Nawala sa isip niyang itanong sa abuela kung paano nito nalaman ang advertisement na yon. Things happen the way we want, Juliana. Wala akong kasing ligaya. Ako din, Noah. Sobrang kaligayahan ko. Minsan pang naglapat ang mga labi nila ng asawa. Makalipas ang ilang taon ay mas lalong naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa nang magsilang si Juliana ng isang napaka-cute at malusog na sanggol. Babae ang anak nila at pinangalanan nila itong Beatrice. Wala nang makakapantay sa kaligayahan na nadarama nila. Si Donna ay tuluyan na ding nagpakalayo-layo at napatawad na rin ang tinuring na kapatid. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.